Alright, for today's video is ipapakita ko sa inyo ang ganda ng Davao City ulit, no? Downtown area. I-flex ko sa inyo yung City Hall namin, aming park. Underground cabling system na kalsada. San Pedro Street, tapos mga gusali. Yan, ganda, no? Posible pala na kahit nasa third world country ang lugar, pwede rin palang magiging ano, no? Kamukha or makagawa ng mga bagay na nagagawa rin ng ano ng mga first world country, gaya ng ibaon ng mga mga gawad ng kuryente, tapos paigtingin, no, yung seguridad, paigtingin, ibig ko sabihin mas security alert, ibig ko sabihin na nayo-utilize talaga yung pera ng taong bayan by giving enough funds para sa intelligence. Intelligence. Tapos yun na, security is the topmost priority sa Davao City. Kasi aanin mo rin yung pag-receive city nga, di naman safe, di ba? Araw-araw namang umuwi, naglalakad na may takot ang mga mamamayang Pilipino. For example, sa Metro Manila, ang mga bag, di naman talaga design para ilagay sa dibdib, di ba? Kaya nga sinatawag na backpack kasi ilagay sa back. Pero ang ginagawa ng mga Tagalog, mga taga Metro Manila, and even mga taga Luzon na pupunta ng Metro Manila, ay nakalagay sa harapan ng kanilang mga dibdib, no, ang mga bag nila. So, at naging kultura at nakasanayan na nila yun. Hindi nila alam na yun pala ay dahil yun. Hindi nila alam. Sobra silang busy sa trabaho. Kailangan lang maghanap buhay, trabaho, no? Sumuong sa traffic, sa EDSA para lang mabuhay, no? Hindi nila alam na yung ginagawa nilang ganong naging parte ng kultura nila dahil yun sa kabayaan ng gobyerno nila. O ng kanilang mayor, ng kanilang gobyerno, no, sa Metro Manila, to be exact. Kasi nga ay yun, yung safety. Basta bahala kayo dyan. Kanya-kanyang kaligtasan, kanya-kanyang ligtas sa sarili. Oo, kanya-kanyang pag-iingat. Pero dito sa Davao City, talagang inaksyon na, no, step up ho yung natin dito, City Government of Davao. Sila yung gumagawa ng mga batas, polisiya para mapanatiling ligtas ang lahat ng mga tao, mga law-abiding citizen, no, to be exact. So mga matatanda, bata, babae, lahat ng mga law-abiding citizens na nagtatrabaho ng maayos, na mamuhay ng patas. So pinoprotektahan yun ng ating gobyerno sa Davao City. So yan po yung maganda, hindi lang yung hitsura, hindi lang yung visual. Oo, na makikita natin dito na maganda nga ang Davao kasi malinis. Hindi lang ho yan, hindi lang ho doon nagtatapos yung usaping kagandahan ng syudad. So hindi lang malinis, safe din talaga siya. Oo. Tapos itong aesthetic na tignan, kung tingin nyo maganda na to kasi nga malinis ang kalsada, walang mga basura, nasikalat ng mga basura. Wala ka rin makikitang mga overhead wires, walang mga salasalabit na kuryente, so masasabi mong malinis. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga ganda ang purpose ng pagbaon ng mga kuryente na yan, kundi ang pinaka-intention ho ni Mayora Sara Duterte nung araw ay para ligtas ang taong bayan. For example, merong lindol, so hindi na magtutumbahan yung mga posting may kuryente, so wala nang makukuryente, di ba? Pag na may sunog, hindi lahat masusunog, yung ganun kasi nasa ilalim nga ng wire. Tapos kapag ka naman merong ulan, baha, so hindi na rin matatakot ang mga tao na baka mag-ground na kuryente kasi nga nakabaon, no, nakatago, nakasilyo doon sa mga pipe, PVC pipes sa ilalim ng lupa. So, 'di ba, safe talaga siya sa lindol, sa baha at sunog. Tapos ganda na makikita. So, ano lang yan, bonus na lang yan. Hindi talaga yan ang pinaka main purpose kundi safety. So, ito City Hall of Davao. Maganda siya, no? Sa lahat ng aspeto, maganda ang structure, maganda ang kulay, maganda ang disenyo, century old structure. Tapos maganda rin ang mga nakatira dyan, nagtatrabaho, mga pugit magaganda. Syempre mga Duterte ba naman, no? Mga tisoy-atisay yan. Tapos maganda ang trabaho nila, maganda, the best yung performance, maganda ang kanilang performance as mayor, ganyan, city government, LGU, mga namin dito, official. Diba? Yan ang ganda. Hindi lang ang ganda talaga literal na makikita, kundi ganda na mararamdaman. Oo. Ramdam ng mga taong bayan ng Davaoenyo ang kailang serbisyo publiko. Sinceridad or sincerity sa public service. So ayun, lakad na tayo ng konti dito. Papunta tayo ng CM Recto Street. Kasi ang CM Recto Street ang siyang pinakamataas na kalye sa Davao City na underground cabling. 100% talaga siya kasi itong San Pedro Street na to, doon sa may extension, hindi na siya underground cabling. So masasabi kong nasa mga 95% lang ang underground cabling system sa kalsada ng San Pedro. Pero yung CM Recto, lahat talaga. Ayan pala mga good job kababayan natin, di ba, sa ibang lugar
mga badyaw, ano ng lilimos, no? Nandudura pa pag hindi mo binibigyan. O kung bigyan mo na 5 piso lang, ibabato sa'yo pabalik. Pero dito hindi, no? Yung mga gudyaw natin dito, badyaw. Pero gudyaw na sila kasi nga nagtitinda, hindi sila nanlilimos. Yun, isa rin yun. Factor din yun na masasabi ko yung maganda nga talaga ang syudad. May kaayusan. Organize. Ito, Bolton Street, Bolton Extension, Bolton Street, UM. Hindi pa siya underground cable system pero malinis na siya tignan. Yun, mga kakanin. Kakain na ba ako? So, tsaka na lang. Dodong Antonios. Yan, San Pedro Cathedral. San Pedro Street pa rin tong ano natin ha. Binabaybay. Binadaanan, nilalakaran. Ba, safe. Nice one. Good job sa mga taga Davao ha. Kayo nanonood dyan ng taga Davao. Pag napunta tayo sa Davao, be vigilant tayo lagi kasi hindi rin naman talaga magagawa ng task force lang natin mga kapulisan ang pagpapanatili ng ating kaligtasan. Kundi tayo rin mismo, no? So, we're working as a group of Davaoenyo. So, meron tayong tinawag dito na Davao culture of safety and security. Sangguni ang panglungsod. Aba, in fairness ha, di ko alam ha, pero parang hindi ko pa narinig na maliban kay Alag. Oo. Parang hindi ko pa masyadong narinig dito na mayroon kaming membro ng konseho na palag ng palag, upos ng upos sa mga proyekto. So lahat dito nagkaroon ng diskusyonan, brainstorming, battle of the brain, kung dapat bang ipasa ang pinag-uusapang mga proyekto, no? So parang ganun dito, so hindi nag-aaway-away, walang pinopolitika, magkaibang partido pwede, pero hindi nag-aaway-away yung traidoran, except kay Alag. Okay, so andito tayo sa CM Recto Street, isa sa pinakamataas na kalye, or ito na yung the longest street na underground cable system, 100%. Mula doon sa may junction or intersection ng Pichon Street hanggang sa intersection ng Ramon Magsaysay Avenue. So syempre, kung napapansin ho ninyo bakit walang masyadong tao, walang masyadong sasakyan kahit mag-aalas 7 na, alas 6:16 ang umaga kasi linggo ngayon, non-working day, rest day. May mga establishment na sarado. Shopping mall lang talaga, no, yung laging bukas kahit linggo. So okay na siguro tayo dito. Maraming salamat sa mga nanonood, or gusto ba magpatuloy pa natin sa unahan ang pagbablog hanggang sa dulo? Sige, let's go.